Magandang umaga guys. Yan, habang minabaybay ko itong kahabaan ng Road 10, dito tayo ngayon sa may Nabotas, Fishport. Yan. Meron na akong sakay na pasahero from North Caloocan. Papunta siya ng PITX at imimit niya yung mister niya daw doon sa PITX terminal ng bus. Yan, binabaybay ko tong papuntang Road 10. Yan, napakaraming malalaking truck dito guys. Pero ngayon, medyo maaga pa, wala pa masyado. So, kailangan talaga maingat ka sa pagdadrive dito sa lugar na ito. Dahil maraming na-aksidente dito, hindi nakikita ng driver ng malalaking truck. Yung lalo na pag sumisingit sa blind spot sa gilid ng truck or sa harapan ng truck, hindi ka niya makikita nun, lalo na pagka aandar na siya. So kailangan may distansya ka talaga. Huwag kang bastang singit kung saan. Dahil dito puro kita niyo naman, puro malalaking truck ang dumadaan. Yan, so ngayon maaga pa, ilan pa lang yung truck na lumalabas. Yan, nasa na po tayo yan. Lagpas na tayo ng Fishport, Smoky Mountain. Yan, dito na tayo sa may Smoky Mountain, bandang left side. So nagmamadali din yung pasahero natin, pero syempre tayo masusunod. Hindi tayo magpapatakbo na sobrang bilis. Ang pinaka-maximum ng speed ng natin nasa 60 lang, para sa kaligtasan na rin natin at ang ating pasahero. May hatid natin sila ng ligtas at makauwi tayo ng ligtas. Yan, maraming mga bata dito guys. Minsan may mga loko-loko din sa area na ito, lalo na pag traffic. Yung ilang ilang MC taxi rider na rin na dito na hold up or na snatch yung cellphone kahit nakalagay dito sa may CP holder ng motor. So kailangan wag kang masyadong gilid, lalo na pag traffic. Nasa gitna ka lang, kasi yung mga nagtatambay sa gilid-gilid, yun yung mga nangahablot ng cellphone. Yan, yung area na to marami dito, lalo na pagka traffic. Minsan nang hold up pag nakagilid ka, lalo na pag takip silim na hapon, yan, gabi. So kailangan maingat ka rin dito guys. Kilala naman yung lugar na ito na may mga ganun talagang tao. Yung iba nga, yung mga battery na malalaking truck, kinukuha nila, tapos or kung ano mga gamit na makukuha nila sa mga truck. Pagka sinita mo pa sila, ikaw pa babalikan nun, pwede kang saksakin, pwede kang bugbugin. Marami ng video na nakikita na ganun yung ginagawa ng mga binatilyo lang, halos yung gumagawa ng ganito dito guys. So pag nararamdaman nila na may mga pulis na paparating, mabibilis silang makatakas. Alam nila yung mga lusutan dito sa lugar na ito. Kaya wala kang laban. So kung ano man kukunin sa'yo, ibigay mo na lang para na rin safe ka. Huwag ka nang manlaban, huwag mo nang tangkain. Mahirap kapag lumaban ka at ikaw ay binalikan. So masasaktan ka, pwede ka ding mamatay dahil sa minsan may mga baril silang dala, may patalim silang dala. Mahirap lumaban, kaya ibigay mo na lang
kaysa ikaw pa ang babalikan nila. Yan, dito na tayo sa may sa may port area. Napakaluwag pa ngayon dahil maaga tayong nasa 8 AM na to guys, 8:30 AM. Yan, habang binabaybay ko ito papuntang Intramuros. Yan. To PITX. Yan. Yan. Nasa na tayo guys, nasa may malapit na tayo sa may Delpan Tondo. Yan, Delpan Tondo guys, sa baba. Yan. Tapos nung bago ako makarating ng Intramuros guys, yung dun, rotonda, may muntik akong masagasaan na pusa. Yan, dito guys, pagbaba natin dito, kuting lang siya guys. Yan. Ito yung kuting guys. Buti iniwasan nung naka 4 wheels. Kawawa. Yung pusa lumapit sa paa ko. So hinintuan ko na siya. At nagtago sa ilalim ng motor ko. Dahil may sakay ako, hindi ako makababa. Baka matumba kami. So buti na lang may isang rider. Tinulungan ako. Kinuha niya yung pusa sa may ilalim ng motor. Alam ng pusa na ililigtas ko siya or ililigtas siya ng isang rider. Yun, kinuha na ni kuya. Napakabait ni kuya. Maano din siya sa hayop. Kaya kinuha niya. Ako talaga guys, lapitin din ako sa mga hayop. Yung aso namin puti, ampon lang din namin yung guys. Kumbaga nasa labas siya ng bahay namin. Pagala-gala na lang. So tinatanong ko sa mga kapitbahay namin, walang may-ari, walang naghahanap. Pinost pa namin sa Facebook, ginawa na namin ng picture, walang nag-claim. So ang ginawa namin, inadapt na namin, pinapakain. Bigla na siya lumapit sa sa paa ko, parang inaamoy-amoy niya ako, tapos umupo na siya sa paan ko. So lapitin din ako mula nung pagkabata. Lapitin ako sa mga hayop. Yun yung pusa kanina, nilapitan niya ako, tapos nagtago na siya sa ilalim ng motor ko, sa paahan ko. So naawa naman ako. Gusto ko siyang damputin. Yun nga lang, may sakay ako, baka matumba din pagka ako ibababa. So buti na lang nandun si kuya. Siya nang nag-save sa munting pusa. Dapat talaga ganun. Minsan kasi yung ibang sasakyan hindi nakikita, nasasagasaan. Kawawa din yung mga hayop sa daan. Makikita mo na sa daan, pisat na. So yung may-ari nun hindi alam, nawawala na yung kanilang alaga. Yun pala, nasagasaan na. Lalo na dito sa sa may port area, malalaki yung truck. Marami din ako nakikita dito, mga aso na sasagasaan. Kawawa. Yan. So ayan guys, maswerte tayo ngayon dahil long ride yung nakuha natin passenger mula North Caloocan guys to PITX. So tsambahan lang din yun. Pero yun nga sinasabi ko, laging may long ride sa North Caloocan, lalo na pag umaga. Tapos pag uwian na rin yung mga galing dito sa area na to, pa uwi ng North Caloocan. So marami naman pasahero. Pero may mga hotspot talaga na area.
Yung iba takot na takot na pumunta doon dahil sinasabi nila wala namang pasahero dyan. Pag nag-stay sila sa may Fairview, sa may SM, doon madalang lang ang pasahero, lalo na pagka 9 a.m. to yung mga tanghali na wala na talaga. Pag uwian or papasok, meron doon. Pero ang hotspot ng mga pasahero, wala doon. Bandang, hindi ko na sasabihin, syempre baka magdagsaan yung ride. Joke. Pero may mga hotspot din talaga guys. Sa mga yun, 175, 176, Bangon Silang, marami din pasahero dyan. Pababa. Lalo na pagka umaga. Yan. Sobrang init na dito guys, kahit na kahit na umaga pa lang, di ba? Kita mo naman, napakainit ng panahon. Tirik ng araw. 8 a.m. pa lang yan guys. Masarap pagbiyahe pagka madaling araw sana, kaso hindi kaya ng ng mata ko. Mahina kasi mata ko guys sa madilim. May mga humps na hindi ko nakikita, lubak. Tapos antukin ako guys pagkadating. Kunwari lumabas ako ng 4 a.m. or 3 a.m. 8 pa lang yan guys na naiiglip na ako habang nagdadrive, kaya hindi ko na ginagawa. Dati siguro kaya ko, pero ngayon hirap na ako pag sobrang aga lumabas. Baka mamaya magkukos pa ng accident, di ba? So iniiwasan ko rin yung gano'n. Yan. Kaya nag-iingat din ako para syempre sa kaligtasan ng pasahero natin at kaligtasan natin, dahil may pamilya tayong inuwian. Dapat ligtas ka makakauwi tuwing lalabas ka ng bahay nyo. Yan, malapit na po tayo sa may nasa Pasay na tayo guys. Unti-unti nang nagkakaroon maraming sasakyan, medyo matraffic pa sa may bandang unahan. Kaya pagka nakakita kayo ng hayop na tumatawid sa daan guys, pagbigyan nyo or pwede nyong bugawin para hindi masagasaan, diba?